Nagmamadali akong sumunod kay Zack sa paglalakad. Nang maabutan ko siya ay kaagad niyang hinawakan ang kamay ko. What do you think of Raquel and Mother now? Well, hindi napunta sa walang pinunta natin ngayon dito. Maingiti kong tugon. It turns out that your adoptive sister is really interesting. Why? What did you find out? Siyempre, sasabihin ko sa iyo sa bahay na para safe. Pinaningkitan niya ako ng mga mata. Sure, let's hurry to go home then. Nang marating ang pinaradahan ng sasakyan ay dali-dali kaming sumakay at pinaandar iyon palabas sa mansyon ni Tito Ross. Rest ka muna habang nasa biyahe my wife. Anya habang minamaneho ang sasakyan. Yes. 1 oras din ang biyahe sa agwat ng layo ng mansyon niya at mansyon ni Zack. Mabuti na lamang at ang lugar ay bibihira lang kung dayuhan ng traffic, kung kaya't parang mabilis lang ang biyahe. Isama mo pa ang lawak ng kalsada. What the? Akma ko na sana akong matutulog nang huminto ang sasakyan. Napaayos ako ng upo na nagtatakang bumalik kay Zack. Ano nangyari? Naubusan ng gas? No, it's not that. I think na-flat ang gulong natin. Let me just check. Ginilid niya ang sasakyan, pinatay niya ang makina saka binuksan ang pintuan para lumabas. Pinanood ko siyang pumunta sa harapan ng sasakyan upang i-check ang gulong, bago naman siya nagtungo sa likuran at doon matagal na tumuon. Ayos naman ang gulong kanina. Napaisip ako. Wala naman din yata kaming nagulungan na nakakabutas ng gulong kaya bakit? Nanlaki ng husto ang mga mata ko nang mapanood ang isang rumaragasang sasakyan. Nagmumula sa aking gilid. Walang-wala sa tamang linya ng highway na siyang ikinabusina ng mga sasakyan. Nanigas ako sa kinauupuan nang mapagtantong dire-diretsong andar niyon patungo sa akin. Zack! Hindi ko na nagawa pang tanggalin ang aking seatbelt nang sa isang kurap ko lamang ay napakalapit na nanguso ng sasakyan sa aking gilid. Bago iyon bumangga sa sasakyang kinalalagyan ko, ay napagtanto ko pang walang katao-tao sa loob ng sasakyang yon. Mabilis na nayanig ang aking mundo kasabay ng pag-ikot at pagdilim ng paningin ko. Audrey! Zack was left in a state of panic while still holding the hand of Audrey as she was being delivered to the emergency room. Audrey, please hold on. Wake up, please. Hindi niya namamalaya na mga maiinit na likidong nagsisipagbagsakan mula sa kanyang mga mata, pababa sa kanyang pisngi. Pilit niyang kinakausap ang kanyang asawa, kahit pa wala na itong malay ngayon. Nananatiling nakapikit ang mga mata nito habang nakahiga sa gumugulong na kama. Pulang likido ang patuloy na umaaga sa kabuuan ng mukha nito, ganon din sa katawan nito. Habang napagmamasdan yon ay kumakawala ang hikbi mula sa kanyang lalamunan. Sumisikip ang kanyang dibdib at hirap na siyang makahinga. Ang kanyang sikmura ay bumabaliktad, labis na nagpapahina sa kanyang katawan. Sir, hanggang dito na lang po kayo, kami nang bahala. Saad ng isang babaeng nurse na pumigil sa kanya papasok sa loob ng isang silid. Natutuliro siyang kusang napahinto, pinapanood ang pagpasok ni Audrey sa loob ng isang silid kasama ang mga nurses, hanggang sa sumarado ang pintuan niyon. Nawawala siya sa kanyang sarili na napasandal sa kalapit na pader. Doon kumuha ng lakas upang hindi tuluyang bumagsak sa malamig na semento. This is the first time that he felt his whole body trembling in fear and great anxiety. Almost all the symptoms of panic attacks and despair swallowed him whole. How could he be so negligent? How could he just let things happen all of a sudden? How could he not have predicted all of this? Napakabilis ng pangyayari. Kasalanan niya, pagkat nagpakampante siya laban sa kalaban. Audrey's life is in danger. He should have known it and protected her. Makailang ulit niyang pinagsasapok ang sarili niyang ulo, subalit galit na galit sa kanyang sarili nang hindi man lang makaramdam ng sakit na dapat ay nararapat sa kanya ngayon. Ang sakit na lumulukob ay siyang nanggagaling sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang alaala na masaksihan ang pagbangga ng isang sasakyan sa kanilang sasakyan.
kung nasaan naroon sa loob si Audrey. Bago pa siya noon makakilos ay nangyari na ang inaadyang mangyari. Halos humiwalay ang kaluluwa niya. Tinakasan ng lakas at kahit anong pilit niyang maging kalmado ay tila'y gumuho ang mundo niya nang makitang duguan si Audrey sa loob. Ang mga bubog ay nagkalat sa kanyang balat at bibihira niya na lamang maramdaman ang paghinga nito. He doesn't even know how he managed to bring her to the hospital. Nawala na siya sa tamang pag-iisip pagkatapos nun, na para bang ang katawan lamang niya ang kumikilos at nagdidirekta sa kanya ng susunod na gagawin. I'm sorry. I'm sorry, my wife. I'm sorry. Please forgive me. I'm sorry. Sa labis sa panghihina ng katawan ay napaupo na siyang tuluyan sa sahig. Nagmamakaawa, sinusubsob ang mukha sa dalawa niyang palad. Doon humahagulhol ng iyak. Hindi na niya alam kung anong mangyayari sa buhay niya sa oras na mawala ulit sa buhay niya si Audrey. Ngayon pa lang ay iba't ibang senaryo na ng pagpapakamatay ang naglalaro sa isipan niya dahil alam niya sa sariling hindi na niya kakayaning mabuhay. He knows he should ask for mercy from the heavens above to save his wife and let her live another 2 decades with him. He should only be thinking that Audrey is going to be fine, but still, the pain made him think otherwise and is making him suffer inside even more. Boss, nang dumating si Ramil ay naabutan nitong nasa ganoong sitwasyon si Zach, subalit wala siya ngayon lakas upang pansinin ng lalaki. Hindi na niya alintana ang pagtakbo ng mga oras sa sandaling yon. Gusto niyang magalit sa sarili dahil para na bang nawala na siya ng rason para tumayo ngayon. Hanggat hindi niya nalalamang ligtas ang asawa ay wala siyang kayang gawin. Sa isiping iyon ay mas nakakaramdam siya ng matinding pagkamuhi sa sarili. Sa likod ng katapangan at pagiging makapangyarihan niyang tao na ipinapakita sa lahat ay siyang tunay na kabaliktaran ng kanyang pagkatao. Forgive me. Please. This is all my fault. I'm sorry. Please be safe, wife. Walang tigil, walang pagod niya yung binubulong sa sarili. Boss, hindi niyo kasalanan ang nangyari. Ang mga taong may pakana nito ay umaaligid na sa atin ngayon. Bahagyang lumuhod sa harapan niya si Ramil. Naglalakas loob na siya'y kausapin upang ibalik siya sa sarili. Ang kailangan niyo ay magpakatatag ngayon. Kahit ano pang mangyari, kailangan nating sumunod sa plano. Humihikbi siyang umiiling-iling. I don't care what the plan is. I'm going to kill them. I'm going to kill them all. Pinunasan niya ang sariling mga luha. Where's my son? Is he alright? Wala naman nangyaring masama sa kanya, di ba? Nasa mansyon lang siya, kaya ligtas siya doon sa loob. Huwag kang mag-alala, boss, dahil maingat siyang inaalagaan ni Halina. Kahit papano ay naibsan ng pangamba sa dibdib niya para sa kanilang anak. Kung ito rin ay madadamay sa gulo, ay hinding-hindi na niya kayang patawarin ang sarili niya. Make sure no news of Audrey's accident spreads all over the media. Pag-uutos niya. Iyon ang importanteng bagay na gawin ngayon. Ayaw niyang maisapubliko ang nangyari kay Audrey, lalo na't mapag-uusapan na naman ito ng mga tao. Kapag nangyari iyon, ay kinakailangan nilang sumalang sa masusing investigasyon at ayaw na ayaw niyang makipagkoopera sa mga pulis o sino mang alagad ng gobyerno dahil masyadong nangingialam ang mga yon. Kung may malalaman silang panibagong illegal na ginagawa niya ay huhut-hutan na naman siya ng pera upang kunoy hindi siya gambalain. They only wanted money, which he could give them, but they're too abusive and bothersome for him. They might even use Audrey's accident to gain popularity, win people's attention, and get a huge amount of money from him and all the people involved, including Raquel, who would surely pay millions to keep their mouth shut. Noted, boss. Siguraduhin kong walang makakalabas sa salita tungkol dito. Tumayo kaagad si Ramil upang may tawagan, hindi pa rin siya iniwang mag-isa. Walang kain-kain, walang alis-alis sa kaninang pwesto si Zach sa labas ng operating room. Hinihintay na makakita ng doktor na lalabas mula sa loob. Nagsimula ang operasyon na mayroon pang araw, ngunit natapos lamang iyon ng halos padilim na.
Sa tabi niya ay si Ramil na patuloy na nagpapalakas ng loob niya ngayon. Paulit-ulit din siyang sinasabihan na magiging maayos lang ang lagay ni Audrey. Dali-daling tumayo si Zack na lumapit sa kanilang isang lalaking doktor. Sa likod nito ay iilang mga nurses. "How's my wife? She's alright now, isn't she?" Desperado at umaasa niyang tanong, inuusisa ang reaksyon sa mukha ng doktor. Ganoon na lang ang kaba at takot na bumabalot sa sistema niya, na maski bawat pagtibok ng puso niya ay dinig na dinig ng dalawa niyang tainga. "The patient's condition is stabilized now, and that's the most important thing right now." Nahabag ang mukha nito. Unfortunately, kinakailangan pang mag-undergo ng pasyente ng monitoring and evaluation to determine the extent of brain injury, the presence of coma, and even the risk of brain death. Tila'y nabingi ang tainga niya sa huling salitang narinig. Mabilis na nanlabo ang mga paningin niya, subalit desperado pa rin kinausap ang doktor. What do you mean by brain death? Isn't that just the same as declaring her dead?" Nanginginig ng husto ang mga kamay at labi niya na para bang paulit-ulit na binubuhusan ng nagyayelong tubig. Ang impact na tinamo ng pasyente ay direktang tumama sa kanyang ulo, kung saan pinakadelikadong parte na sa katawan ng tao. I'm sorry to say this, but when a person experiences a traumatic brain injury in a car accident, the impact can cause significant damage to the brain tissue and disrupt its normal functioning. Sa ngayon, ang pasyente ay makakaranas ng comatose state. Subalit hanggat hindi pa siya na-examine ng husto, hindi pa namin matitiyak ang pinag na kondisyon niya. Tanging naobserbahan sa ngayon base sa tinamo niyang risk ng brain death. The doctor's explanation made him want to faint on the spot. Halos hindi niya kakayanin ang pagbagsak ng dibdib niya at paghinto ng kanyang paghinga sa mga naririnig. Makailang ulit siya naghabol ng hangin, kung kaya't agad siyang sinaklolohan ng mga nurses. "Audrey, Doc, ano po bang ibig niyong sabihin doon? Pero di ba may posibilidad namang maging ayos ang kondisyon ni Ma'am Audrey? Magagawa ng paraan ng kondisyon niya, hindi ba?" Ganoon na lang ang taranto ni Ramil, umaasang nakatitig sa doktor. If someone is at risk of brain death, it means that they have sustained a severe brain injury or pose a significant threat to their brain function. I'm sorry, pero mababa ang posibilidad na kung makaligtas man ang pasyente sa brain death, ay wala magiging problema sa utak nito. In some rare instances, individuals who are at risk of brain death may receive prompt and effective medical intervention to prevent further damage to the brain. This could involve emergency medical procedures, surgeries, or specialized treatments. And yes, kapag naging successful ang mga yon, may posibilidad na makaligtas ang pasyente nang hindi naaapektuhan ang brain function niya. Pero kailangan niyo pong maintindihan na ang lahat ay nakadepende sa kung gaano kalala ang tinamo ng pasyente. Hanggat hindi pa siya sumasalang sa masusing examination, hindi pa talaga namin masasabi sa ngayon. Pasensya na po. Bumaon ang mga kuko ni Zack sa kanyang dibdib sa labis na paninikip nito. "Papa!" Nakakabinging sigaw ni Dazel ang bumungad kay Zack pagkatungtong niya pa lang sa pintuan ng mansyon. Nakita niya itong kumawala sa bisig ni Helena at may maliliit na mga hakbang na tumakbo patungo sa kanya. Mabilis niya itong kinarga at niyakap na mahigpit na kinareklamo pa nito. "Where's Mama?" Matining nitong pagalit na tanong. His lifeless eyes lit up a little as he stared at their son. His heavy chest finally breathed a little comfortably. Pinunasan niya ang bakas ng tsokolating naiwan sa dulo ng labi nito. "Did you eat chocolate?" Paus niya pantanong, hindi nawawala ang pamumula at pamamasa ng mga mata. "Yes. Dazel is too young to notice his difference today. I ate a lot of chocolate. Too much sweets is bad for your teeth. I won't allow it anymore if one day you suddenly experience a toothache." Mabagal siyang naglakad papasok sa loob. Mahigpit na karga ang anak. "Ew, but I never had chocolate before." "It's chocolate, not cocolate. Say it." "Cocolate." "It's cocolate." Nagulit ito sa kanyang bisig. "Mama, where's Mama?" Pinilit niyang umiti.
Stay still. Mahulog ka pag galaw ka ng galaw. Hindi ito nakinig at mas lalo pang gumalaw ng gumalaw sa kanyang bisig. Kiniliti niya ang tagiliran nito dahilan upang mas kumulit at humagikhik ng husto. Papa, stop tickling! Nilabanan pa siya nito. Gumuhit ang maliit na ngiti sa kanyang labi at muling niyakap ang anak ng sobrang higpit. It's already late. Why aren't you sleeping yet? Because Mama and Papa aren't home yet. I want to hear a bedtime story. Then, should I read you a bedtime story? What do you want me to read? Umakyat siya sa hagdanan patungo sa kwarto ni Dizelle. The new book, The Ugly Duckling? Okay then. Inhiga niya ito sa maliit nitong kama at naupo sa gilid noon. Inayos niya ang pagkakakumot dito at kinuha sa mga patong-patong na storybook ang libro ng The Ugly Duckling. Close your eyes and imagine what I'm reading to you, alright? Yes, Papa. Dizelle was used to seeing both him and Audrey read him a bedtime story every night to make him fall asleep so they would be able to do their own things peacefully afterwards. Subalit ngayon ay siya na lamang ang mag-isang bumabasa ng istorya para sa anak. Once upon a time, there was a mother duck who laid a clutch of 6 beautiful little eggs. One day, she looked into her nest in amazement. As he was reading the story, he was absent-minded. Pinabasa man ang mga salitang nakaimprinta sa libro, ay naririnig at lumalarawan pa rin sa isipan niya mga sinabi ng doktor kanina bago siya umalis sa ospital. Muli ay lumabo ang kanyang paningin dahil sa pangingilid ng mga luha. Subalit agad niya iyong pinunasan upang patuloy na mabasa ang kwento. Ilang beses pa niyang pinalaro ang kanyang lalamunan upang maintindihan ang kanyang sinasabi sa kabila ng pagiging maos. Nagbabasa lamang siya ng libro, subalit tila ba'y makikipagsapalaran pa siya sa laban sa bugso ng damdamin. Don't cry, Papa! Natigilan siya na magsalita si Dizelle. Nakamulat na muli ang mga mata nito saka tumayo sa kama upang abutin ang pisngi niya. Who's hurting, Papa? Mabilis na nagsibagsakan ng mga luha sa dalawa niyang mga mata, kasabay ng panginginig ng kanyang mga labi. It's true that Dizelle's emotional intelligence for his age is admirable. He might not be able to comprehend complex things, but he surely knows when something is wrong. Dinampian niya ito ng halik sa noo at muling niyakap na mahigpit sa pangatlong pagkakataon. Papa's just tired of working today. Then, let's sleep together. Inosente pang anyaya nito. Yes, let's do that. Muli niyang pinahiga si Dizelle. Dahil maliit ang kama nito ay hindi kakasya ang buo niyang katawan kung hihiga siya sa tabi nito, kung kaya't nanatili siya sa posisyon. Good night, Papa! Good night, son. Close your eyes na. I'll continue reading you The Ugly Duckling until we both fall asleep, okay? Yes.